Tila nga nakababahala na daw ngayon ang lumulobong utang ng Pilipinas. Ang tanong ng mga netizens, may balak bang sabihin ng kasalukuyang administrasyon ang utang ng Pilipinas na umabot na sa 14.93 trilyon na tila lumalabas na mahigit 2 trillion pesos ang nadagdag dito simula ng malungkulan si PBBM. Sa loob nga daw ng 2 taon ay mahigit 2 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas. Ayon sa post ni Jay Sonza, may balak bang magsabi sa atin si Pangulong Bongbong Marcos na umabot na sa 14.93 trilyon ang utang ng ating bansa? Nangangahulugan ito na sa loob lamang ng halos 2 taon niyang panunungkulan, nadagdagan ito ng halos 2.14 trilyon. Hindi rin sinasabi sa atin ni Apo Bonget na tayo, ang taong bayan, ang pumapasan sa pagbabayad ng utang na ito. Malaki ang implikasyon nito sa pagpaparating serbisyo publiko, pagpapataw ng mga bago o dagdag na buwis at obligasyon sa pinagkautangan o bayarin sa utang panlabas. Naaalala ko lang, 12.79 trilyon lamang ito sa pagkatapos ng termino ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Samantala ay inaasahan naman pala itong lolobo pa sa pagkatapos ng 2024 at aabot pa ito ng 15.8 trilyon pesos. Ang pinagtataka ng mga netizens, saan napupunta ang inutang? Wala namang mga infrastructures. Tila hindi na ba na ipagpapatuloy ang mga proyekto noon ng dating Pangulong Duterte at lalong-lalong hindi naman pandemic. Walang projects pero trilyon-trilyon ang utang. Tataas pa ang interest, so lalong sabog na tayo with this white powdery substance na ito. Makakaligtas lang itong si white powdery substance na ito dito kung mag-uumpisa na ang giyera ng Philippines at China. Give chance daw kay BBM. 2 years pa lang daw. How can BBM continue former PRRD's legacy if he doesn't acknowledge it? 2 years na. Samantala ay ibinida naman at nag-viral ang drawing ng isang PWD na ito na kung saan ay iginuhit niya ang tila maihahambing sa kabuhayan ngayon o pamumuhay na nararanasan ng mamamayang Pilipino sa Pilipinas sa pamumuno ng Marcos administration. Makikita sa larawan na tila ang mga Pilipino ay palubog ng palubog, naiiwan sa ibaba. PWD drawing paints 1,000 words. Back in 2023, Kim Guanzon, a PWD grade 10 student from Bulanon Farm School in Negros Occidental, showed she could draw well as a student journalist despite her disability. Not only that, her drawing tells a lot about how President Marcos seems to be unable to lift the country and people from hardships. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon ang certified DDS na ito na bakit naniniwala basta-basta sa fake news ang mga loyalista o sila ba mismo ang gumagawa ng fake news. Narito ang kanyang buong reaksyon na panoorin natin. O mga kababayan, sa palagi kong pag-scroll dito sa TikTok, marami akong nakikitang mga fake news talaga. Mga propaganda mga kaibigan na para sirain lang talaga ang mga Duterte. At nakakalungkot talagang isipin na bakit nila ginagawa ito sa kanila. And why is it that this application TikTok ay pinapabayaan na maglipa na ang ganitong mga fake news sa kanyang application mismo? Kaya nga ako halos sa mga contents ko ay may pinapakita akong facts at binabasa ko sa inyo para maiwasan ko yung mga sinasabi ng ibang mga tao na fake news ako. Pero meron pa rin talagang nagsasabing fake news kahit binabasa ko na talaga. At hindi ko na alam kung ano talaga ang totoo para sa kanila. Eto namang mga kabilang grupo, nakakita lang ng mga propagandang naglipa na sa social media na magkasama si Pangulong Duterte noon at si Michael Ma ay ang binabato sa kanya ngayon ay drug lord siya. I mean nakita lang nila na may mga ads at mga pictures na magkasama silang dalawa at iba pang mga political people or individual na nasa politika. Solid na ba yun? Nagkasama lang kayo sa isang conference at nagpa-picture kayo, kasosyo na kayo sa illegal na negosyo? Ganun ba yun? O dahil pala ganyan ang kanilang basihan ng pagiging partnership ng illegal na droga na sinasabi nila, eto papakita ko sa inyo.
Ito ay isang Facebook post na isang Facebook page na nag-a-upload ng mga old na mga memories at saka documents ng mga Marcoses kasama ang mga friends and families nila. Pansinin nyo, sino yung naka-blue na yan? Di ba si Michael Ma? Matagal na daw ang picture na yan at dahil nakita ko ito, magkasosyo na ba sila? Mayor pa nga siguro si President Duterte niyan eh. Magkasama at magkakakilala na pala sila. O mga kababayan, i-apply natin ang klase at estilo ng kanilang pagpaparatang. Dahil malamang matagal na talaga sila sigurong magkakakilala, kasama pa ito sila Don Zulueta. So magkakasosyo ba sila? Hindi ako nagpaparatang ha. I am just telling you and giving you example kung paano nyo ginagawa sa mga Duterte ito. Pilipinas at mga Pilipino, imulat na po natin ang mga mata natin sa totoo. Nakakapagtaka lang talaga mga kababayan, bakit itong mga loyalistang mga lutang at saka mga vloggers nila ay panay tira sa mga Duterte at si Pangulong Duterte daw ang may pakana sa mga pogong yan. Abay kung makapagsalita, parang sure na sure talaga sila sa mga sinasabi nila. Kaya palagi silang nasusupalpal kasi gawa ng gawa sila ng istorya na wala naman talagang mga basihan. Hindi kagaya nating mga DDS at mga Duterte supporters, mga silent DDS dyan, lohikal mag-isip at facts kung magsabi ng mga bagay-bagay. Ano daw? Claim nila na si Pangulong Duterte daw ang may pakana at siyang rason bakit nakapasok daw ang Pogo sa Pilipinas. Wow! Okay. Eto, tingnan nyo. Ang Pogo daw began receiving official licenses from the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR in 2016. This is the time of President Rodrigo Roa Duterte. Baka ito yung basihan nila. Pero may kasunod pa However, offshore gambling in the Philippines on a large scale dates back to approximately 2003. Ito pa'y panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo at iligal ang operasyon ng mga pogong ito. Hindi nakakakuha na kahit sentimo ang gobyerno. At sa time lang ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng lisensya ang mga pogong ito kung saan nakakakuha na ang gobyerno ng bilyones na taxes from them. O ayan mga loyalistang lutang, hindi ibig sabihin na binigyan nga sila ng lisensya yung mga pogong yan ay illegal at siya na ang rason kung bakit nakapasok. Nakapasok na, matagal na ang pogong yan, 2003 pa. Magpasalamat pa nga tayo kay President Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang administrasyon sapagkat dahil sa kanyang administrasyon way back 2016, nagkaroon ng pera ang Pilipinas as in bilyones of taxes. Ayan kasi, dahil sa sinusuportahan ang taong nakatulong na siyang rason para magkaroon ng kita ang gobyerno, imbes na pasalamatan, pinag-iinitan, pinaparatangan. O ngayon, pahiya na naman kayo. Tama nga talaga ang kasabihan na ang mga isda daw ay nahuhook sa sarili nilang mga bibig. Kaya before gumawa ng content, kailangan legit ang sinasabi. Huwag nyo na kasing ipagpilitan na si President Rodrigo Roa Duterte ang may pakana bakit nakapasok ang Pogo kasi sa time pa ni Gloria nakapasok na. Kawawang loyalista, lutang. Ano ang masasabi ninyo mga kasweet sa patuloy na lumolobo na utang ng Pilipinas? At hanggang sa pagkatapos ng 2024 ay madaragdagan pa pala ito. At ano naman ang inyong opinyon sa pagkakadrawing ng isang PWD na ito na tila sumasalamin sa pamumuhay ngayon ng mga Pilipino? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.